Ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Grabe ka naman, Senator Robin. Masyado mo naman dinikdik. O nga pala, wala ka palang clearance. Kaya ka walang alam. Umbira, kawawa naman tong batang to, no? Hindi kasi... Ay nako. Hindi kasi alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, medyo pagka ganyan talaga, kung ako sa'yo umuwi ka na. Kasi nakakaya eh. Kaya lang syempre hindi naman siya pwedeng umuwi. Banat ba yun naman eh. Paano siya uuwi? Hindi naman pwedeng bigla na lang siya umuwi, Brad. Alam mo kasi sa totoo lang, may mga ganitong bagay na dapat di mo pinapasok eh. Simula pa lang, hindi mo na dapat siya pinasok eh. Kasi pasok ka ng pasok sa wala ka namang kaalam-alam, di ba? Tapos bigla mong magpapaka-witness ka. Pero kawaan nyo naman, kasi malay nyo, pinilit lang naman siya ng mga congressman. Ang terrorism. Sa news. Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak. Talagang gagamitan niya pa ng malalim na wala po akong threshold. Ayop ka, tinatanong lang. Kung may alam ka, wala po akong threshold. Ulul. Alam mo kasi itong witness na to, tali-talinuhan ito eh. Sa totoo lang ha. Kahapon pa to eh. Nakakabinggo na sa akin to eh. Tali-talinuhan tong animal na to eh. Feeling niya talaga magaling siya porket abogado siya, CPA siya. Feeling niya tama yung ginagawa niya. Kaugalian. Alam mo naman mga pinklawan na kaugalian ng mga kabataan ngayon eh. Parang ganun siya pero hindi naman siguro kasi abogado siya. So ibig sabihin, matagal na siyang ilang taon na rin yung pagka-graduate niya. So hindi na siya sa Gen Z. Baka malamang pinklawan talaga itong witness na ito. Naku po, sino man pinag-uusapan natin mga kababayan, walang iba kung hindi po itong witness na taga-COA na nakasalamin, na lalaki, nga ba? Hindi ako sure. Na abogado daw, CPA daw, at kung ano-ano pang mga record ng kanyang pag-aaral. Pero mali-mali ang kanyang sagot. Kaya na lang, muntik na po siyang makontempt. Nako, sayang. Ayan ang balita ko mga kababayan. Muntikan na siyang i-contempt ng isang senador kanina. Buti naawa ito dahil... Pero alam mo sa totoo lang siguro kung nandito si Miriam Defensor, abay na-contempt na ito. Oo. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Miriam Defensor, pero yung mga ganong kasing sagot, yung mga mali-mali at pabalang pang sagot, yung kabastusan ba, abay dapat to kinokontempt yung mga ganitong witness. Oh, sinungaling na, bastos pang sumagot. So, dapat yung mga ganito iko-contempt eh. Munti ka na nga, sayang. Sana na-contempt na. Di ba? Na makatikim naman ito kasi feeling ko, itong tao na ito, porket, alam mo na, yung ugali niya, yung pananaw niya sa buhay, feeling niya siguro, mataas siya. Kasi gano'n na mga pinklawan, mga entitled eh. Feeling nila, sa kanila yung Pilipinas, wala nang iba. Hindi tayo belong. Parang gano'n eh. Parang ganun sa kanila eh. Ewan ko bakit ganito ugali nitong witness na ito. Pero tingnan natin. Kasi kahit mismo yung mga senador na kilala, na kaalyado ng administrasyon na ito, medyo nagtataka rin. Nagtataka sa kanyang mga sagot. Kasi una, mali-mali. Pangalawa, incompetent. Kasi again, balik tayo doon sa akusasyon ng prosecution. Yung articles of the impeachment, yung paglulustay o corrupt
o pagnanakaw ni VP Sara Duterte. Yun ang pinatutunayan nila. Yun ang kailangan nilang i-prove. Yung ganong klaseng pamantayan, yung ganong klaseng gawain, dapat yun ang gawin nila. I-prove nila na si VP Sara Duterte, ang kanyang opisina, nilustay, inubos yung pera, binulsa. Di ba? Ganon. Pero hindi ho eh. Ang napapatunayan dito ay may konting mali sa dokumento, ay may ganitong ang tumanggap, ganito, ay ganito kalaki yung tinanggap. Pero yung paglustay, wala doon sa kanilang pangyayari. Kaya tingnan natin, panoorin natin. Alam nyo, hindi lang po ako nagsabi niya. Pero mamaya, papatunayan natin na munti ka na humakuntim itong maman to. Pero unahin muna natin yung iba. Iba muna senador. Kasi ano na ngayon yung mga senador naman na nagtatanong, kung ano ba ang ito. Panoorin natin, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Nako. Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Sasabihin na naman ng mga nagmamagaling at talitalinuhan. Ba't ganyan ang tanong ni Padilla? Parang wala na naman sa hulog. Kasi ganyan yung mga animal na yan, akala mo sino matalino, sino magagaling eh. Pero hindi nila maunawaan kung saan ang punta ni Padilla. First round pa ho ito, may second round pa. Unya-unya, ito muna. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Grabe no, nakarating ka na sa barn pero hindi mo matandaan kung saan doon. I mean, hindi ko naman sinasabi, no? Pero kung ikaw taga Luzon ka, nakarating ka ng Mindanao, okay? Yun, malaking bagay na nga yun eh. Ibig sabihin, naalala ko yan eh. Dati, first time kong makapunta sa Mindanao, talagang memorable para sa akin. Di ba? Pero ito, BARM na, hindi niya pa alam kung saan doon. Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung... Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Yari ka ngayon. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Grabe yung yung transition. Ang galing ng transition ni Robin dito. Sorry pero sinimulan niya eh. Pinarelax niya muna eh. Taga saan ka ba? Saan ka ba nakapunta? Saan ka naman nakapasyal? Siyempre, akala mo naman, okay, gusto itanungin ito yung ko yung holiday ko Tapos pagdating doon, nakapunta ka naman ng bundok. Ibig sabihin dito, tinitingnan yung background niya pagdating po sa terrorism, pagdating sa NPA, at so kung ano-ano pang grupo na nakakalaban ng Department of Education at ng OBP pagdating mo sa insurgents. Remember, bakit ngayon lang nagkaroon ng confidential funds ang OVP? Not pala OVP. Yes, OVP. Actually, hindi. Pangalawa na ng OVP to. Ng DepEd. Bakit first time? Bakit kay VP Sara Duterte? Kasi si VP Sara Duterte, remember, taga Mindanao. She knows the struggle ng mga kababayan natin sa Mindanao na ginugulo ng mga terorista, na ginugulo ng mga
rebelde. Alam ni VP Sara Duterte yan. Kaya nga po sa Davao, yan ho ang matindi niyang kalaban. Itong mga NPA, itong mga terorista na ito. Kaya galit na galit dyan yung mga makakaliwa. Di ba? As a matter of fact, itong impeachment na to galing sa kanila eh. So ibig sabihin po mga kababayan, etong tao na to, walang alam pagdating sa rebellion, terrorism, wala siyang alam. Si VP Sara Duterte naman sa kabilang banda ay meron. Kaya nagkaroon ng mga confidential funds at ginamit yun para dahil sa mga eskwelahan na pinupuntahan, ginugulo ng mga terorista, ng mga rebelde. Ang nakakapagtaka dito at pinaniniwalaan ng mga hindot ay ang isang tao na may alam sa terorismo, ang isang tao, leader na matagal nakikipagsugpuan sa mga NPA, ay pakikialaman ng isang tao na walang kaalam-alam pagdating sa terorismo. Can you see the logic? Can you see the point of my good friend Senator Binoy Robin Padilla? Totoo naman, di ba? That's the point. Wala kang alam. Tapos ikaw mag-o-audit, anak ka ng wewe, ano ka, sino ka? Parang ganito eh. Car enthusiast. Ikaw ay mahilig sa kotse. Okay? Pupunta ka ngayon sa isang talyer. Okay? Tapos yung talyer na yun, ang binigay na in charge sa'yo ay baka magaling kumalikot ng motor, hindi ng kotse. So ikaw ngayon nagtanong, ano na bang mga kotse ang nagawa mo? Honda CBR 500, Kawasaki C900, Ninja, mga Ninja, mga Shaolin, ganun. At saka GS 1250 yan. Magaling naman ako dyan, GS 1250 na hawakan ko. Ibig sabihin, wala kang karanasan, wala kang kaalam-alam sa sasakyan o sa kotse o sa four wheels. Tapos ikaw ang inassign para busisiin at sasabihin mo ngayon, may sira yan? Hayop. Hindi, may sira yung kotse mo kasi ganito yan eh. Umiikot siya sabay-sabay. Dapat hindi lumiliko yan ng sabay eh. Yung gulong sa harap, hindi dapat lumiliko ng sabay yan. Dapat pag ganun yan eh. Tama, mali. Di ba? Anong katarantaduhan yun? Yan ang pino-point out ni Senator Robin. Pero syempre, hindi niya pwede sabihin yun. Ako na lang magsasabi. Sa madaling salita, anong katarantaduhan yan at nandiyan ka sa witness stand? Para magbigay ng testimony na hindi nagamit ng tama ang confidential funds. I rest my case, Your Honor. Tuloy, Senator Idol Robin. Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang Hayop terrorism? sa news. Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak. Talagang gagamitan niya pa ng malalim na wala po akong threshold. Ayop ka, tinatanong lang. Kung may alam ka, wala po akong threshold. Ulul. Alam mo kasi itong witness na to, talitalinuhan ito eh. Sa totoo lang kahapon pa to eh, nakakabinggo na sa akin to eh. Talitalinuhan tong animal na to eh. Feeling niya talaga, magaling siya porket abogado siya, CPA siya. Feeling niya tama yung ginagawa niya. At meron siyang authority to say na may problema doon sa confidential funds. Kung siya umuwi ka na. Ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, nako, tama-tama. Ibig po sabihin, Hulog siya doon. Hulog siya doon. Hindi investigasyon. Tama, hindi investigasyon yung ginawa mo. Evaluation lang ng dokumento. Dapat diniin ni Senator Robin yun eh. Hindi, kasi that's a good point. Sabi ni Robin, di ba?
So, ikaw nag-imbestiga, ano? Hindi po evaluation lang. Therefore, you do not have the right to be there. In-evaluate mo lang yung dokumento. Hindi mo naman in-evaluate o inimbestigahan kung tama ba na nalusta yung pera, na nawala yung pera. Dapat talaga, nakinig ako sa tatay ko, nag-abogado ako, tas nag-senador ako eh. Yari sa akin itong mga ganito. Yayariin ko ito, paiiyakin ko itong mga ganito. Contempt pang abot sa akin ito. Hapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Ayun! Yung unang sagot niya, iba pa eh, di ba? Hindi preliminary, ano lang, AOM. Gago, ano ba AOM? Preliminary yun. Inamin mo rin, paiikot-ikutin mo pa eh. So anong ginawa niyo investigasyon? Preliminary lang. Preliminary lang. Wala kayong ginawang konklusyon. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun. Sagutin mo kasi yung tanong. Ito, nagpapalusot niya eh. Alam niya kasi booking siya dito eh. Alam niya kasi na meron pa silang tinatawag na prima facie o pwede nang magdemanda. Ibig sabihin nun sa korte, oo, pero ang tanong, conclusion na po ba yung ginawa ninyong preliminary? Sumagot ka ng yes or no. Huwag mo nang sagutin na, hindi, pwede nang isampa yan. Hindi tinatanong kung pwede na isampa sa husgado. Ang tinatanong, preliminary ba yan o conclusion na yan? Answer the question! Contempt ka sa akin, boy. Contempt ka sa akin. Kung sa akin ka, contempt ka sa akin. Di ka sumasagot ng diretso eh. Final? Hindi po kasi we require So hindi po them. final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po. So huwag ka nang dumaldal. Tinatanong ng final o hindi. Alam nyo mga senador, i-contempt nyo na tong animal na to. Halata kasi, halatang halata Final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Gago, hindi yun ang tanong. Ang tanong, ikaw ba, sa tingin mo, pagka-confidential, hindi sumasagot ng diretso ito. Alam mo eh. Alam mo yung mga asawa ninyong hindi sumasagot ng diretso? Saan ka galing? Hindi, naggaling lang kami sa meeting. Hindi tinatanong kung anong ginawa ninyo. Ang tinatanong, saan ka galing? Kasama ko yung mga katrabaho ko. Gago, ang tanong, saan ka galing? Hindi tinatanong kung sino kasama mo. Kasama ko yung boss ko. Hindot eh, no? Ganyan ang mga asawang nagsusungaling. Yung mga nagsisinungaling ng mga asawa ninyo, tinatanong ko saan galing, ang sagot, kasama yung katrabaho, kasama yung boss ko. Pinag-usapan namin trabaho. Gago. Ang tanong, saan kayo galing? Nandun kami sa... sa Pega. Binabati natin mga tropa natin dyan sa... wala ko alam dyan, di ko mahilig sa mga ganyan. Di ba? Saan galing? Kasama ko nga yung katrabaho ko, kasama ko nga yung ano. Ano ginawa nyo? Kumain lang naman kami. Saan niya galing? Kumain kami ng fried chicken. Saan nga galing? Doon nga, basta kasama ang katrabaho ko, kasama yung ano ko, meron kami pinag-usapan. Saan nga galing? Doon nga. Galing kami Pega, doon kami nag-meeting, doon kami kumain. Ayup yan. Ganyan na ganyan yung witness eh. Alam mo kung bakit? Nagsusungaling o nagsisinungaling? Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po.
Grabe siya sumagot, ano? Lalong napapaggalataan na sinungaling ka, boy. Sa totoo lang, boy, sinungaling ang dating mo. Kung sino man ang asawa nito, delikado. Oh, delikado asawa nito. Nananawagan ako sa asawa nito. Ano ba asawa nito? Babae ba o lalaki? Ano, sa bagay, wala pa namang kasal sa lalaki. O kung sino bang partner nito sa buhay? Babae man o lalaki? Bantayan nyo ito, ha, yung mga sagot niya. Pag sumagot, hindi diretso. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi nyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Boss tuloy yung tawag kay Chis Escudero. Grabe ho yun. Malupit to, malupit. Ito. Andali, bakit wala yung ano? Meron yung, wait lang, hindi ko na ilagay. Ito, bakit? Hindi, ayun. Ayun. Ito, importante rin ito eh. Ito yung punto ni Robin. Tapos sinundan pa ni Robin. 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator President. Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents, saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant? Nga! Ang tawag diyan, nga! Hindi niya alam kung ano yun. Sorry po mga kababayan, medyo may alam po tayo dyan kahit papaano eh. Yung, merong clearance yan eh, especially if you are in the intelligence community. Maraming intelligence sa Pilipinas. May intelligence na nanggaling sa eskwelahan ganito. Hindi. Ibang intelligence yun. Hindi, may intelligence. Iba-iba yan. Meron sa military, meron sa police, meron pa sa iba't ibang, parang coordinating committee ay yung NICA. National Intelligence Coordinating Authority ba yun? Ewan ko kung tama yung authority. Basta, NICA ang pinaka nagko-coordinate. Meron niyang clearance na etong tao na ito yung clearance niyan. So pag lumipat yan sa kabila na intelligence group, yung clearance niya titingnan. Ibig sabihin yung maraming maraming requirement yung clearance na yan. Pag-aaral, loyalty, walang kaso, marami yan. So hindi ka basta-basta makakapasok diyan nang wala kang maayos na clearance. Ibig sabihin, background. So, dito tinatanong, anong clearance mo? Para kumalikot ng confidential funds. Kaya ako nabitin eh. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Sumagot ka na lang. Ang ganda dito eh. Nakikita niyo yung tanong ni Lacson dito. Ang ganda. Sabi ko nga, ano ka dito, pumogi ka dito, Lacson na. Kasi tama eh, di ba? Meron mga nilalabas doon, bumili ng gamot, bumili ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng sabihin, kasi sinasabi kahapon ni Kapunan ba yun o isang araw, sabi niya, di ba dapat ang wala lang resibo ay yung mga binayaran na tao, binayaran na spy, mga bumaligtad, o yung mga informant. Ganon. Pero dapat daw yung mga binili ay meron. Gaga. Ay, sorry. hindi ko siya tinutukoy ko na gaga. Ang punto kasi dyan, hindi pa pwedeng magkakaroon ng AR kung saan o resibo kung saan mo binili. So, di malalaman kung saan yung operasyon, sino, taga saan yung spy. Bibili ka ng gamot ng mga kabataan na nandun sa insurgents na yon. Di alam ngayon kung saan yung operation, yung sinasabi ni Lacson. Kasi nga, again, because walang alam pagdating sa intelligence community, etong witness na to at maging yung prosecution. Therefore, they would see it na something na, ay, ginamit sa personal, ay, ganito. Pero syempre, hindi mo ilalagay yun. Kaya nga confidential yung operation na yan. Everything included in that operation, it's confidential.
Hindi mo pwedeng sabihin saan ba nagrenta ng kotse, saan ba nagrenta ng unit. Kailangan may resibo yan. Gago ka ba? Confidential nga yan eh. Yun yung sinasabi dyan. Paano hindi maintindihan? Kasi nga, again, walang background itong witness na to. Walang alam. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions, Kasi galing ako dyan, kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Nagbukanta ka ngayon. Payag ka kasi ng payag dyan sa mga ulol ng mga congressman na yan eh. Tama kasi talaga dito si Lacson. Kumuha ka muna ng clearance, intelligence clearance bago ka makialam sa isang bagay na pang-intelligence. Para bago ka kumalikot ng kotse, abay dapat meron kang background sa pagkakalikot ng kotse. Halimbawa, ang dentista tawag doon, doktor pa rin eh. Alam nyo ba? Pero hindi ibig sabihin ang dentista ay doktor, pwede na siyang kumalikot ng puso ng tao. Si Dr. Lovelock, hindi. Iba pa rin, ibang puso yun. Di ba? May kanya-kanyang specialty yan eh. May kanya-kanya kayong era. Doktor kayong lahat. Pero hindi ko ikaw ay doktor ng, ang tawag doon, yung sa tenga, sa EENT. Tama ba? Ears, eardrum, and ears, eyes. Di ba? O eyes, ears. Kung doktor ka doon, doktor ka pa rin ha. Pero hindi ka pwedeng kumalikot pagdating na sa dentist, sa ngipin na. Kahit parehong mukha yan, magkaiba. Baka mamaya, bunutin mo yung mata ng tao kasi may diferensya. Hindi pwede, di ba? Kaya kailangan talagang merong, mag-aral ka muna. Parang ganon. Dito, parang ganon yung sinasabi sa kanya. Nandiyan ka sa confidential. Ikaw ang nag-audit, ikaw ang nag-evaluate. May alam ka ba? May intelligence clearance ka ba? Wala. Payang-paya, iiyak na to. Picturean nga natin to. Iiyak na to. Iiyak na to. Iiyak na to. Kawawa naman to si bata. Play. Kumuha ka muna. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Ayan. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Grabe. Nadali ka dyan, Atabs? Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po? Stopwatch, please. Nadali siya dito, bata. April 18, 2023 po, yung 125 million.
Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang Nako. tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Grabe ka naman, Senator Robin. Masyado mo naman dinikdik. Nga pala, wala ka palang clearance. Kaya ka walang alam. Ang bira, kawawa naman tong batan to, no? Hindi kasi... Ay nako. Hindi kasi alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, medyo pagka ganyan talaga, kung ako siya umuwi ka na. Kasi nakakaya eh. Kaya lang syempre hindi naman siya pwedeng umuwi. Banat ba yun naman eh. Paano siya uuwi? Hindi naman pwedeng bigla na lang siya umuwi, Brad. Alam mo kasi sa totoo lang, may mga ganitong bagay na dapat di mo pinapasok eh. Simula pa lang hindi mo na dapat siya pinasok eh. Kasi pasok ka ng pasok sa wala ka namang kaalam-alam, di ba? Tapos bigla mong magpapaka-witness ka. Pero kawaan nyo naman kasi malay nyo pinilit lang naman siya ng mga congressman.